Ang karanasan na ito ay nangyayari sa tunay na buhay. Karanasan ito ng kamag-anak ng ama ni Jire, na isang sender natin. Di ko na lang lagyan ng saktong taon dahil hindi na raw ito matandaan ng kaibigan ng kanyang ama. Tawagin na lang natin ang taong ito sa pangalang Kaloy. Itong mga panahon na ito ay isang handler ng mga manok itong si Kaloy sa bansang Europa. Bali panlaban ng mga manok ang kanilang inalagaan na negosyo ng kanyang amo. Sa pagkakatanda niya noong mga panahon na ito, ang labanan pa noon ng mga manok ay hindi pa kagaya ng sabong dito sa atin sa Pilipinas na gumagamit ng tari dahil ang palaro ng sabong sa mga panahon na yon, paramihan lang daw ng palo sa mga manok ang binabatayan bilang magiging panalo. Pag mas mabilis at maraming palo ang manok mo bago mawala ng hangin ang katawan, yun ang ituturing panalo. Kahit ayon pa kay Kaloy, iba't ibang klase ng manok ang nasa farm ng kanilang amo. At pagkatapos, isa siya sa magbababa ng mga manok na nakakarton kung saan mapadpad na lugar sa bansang Europe ang driver nilang inuutusan ng kanilang amo. Ayon pa kay Kaloy, dahil nga ganito ang trabaho nila sa bansa na yon, kung saan saang lupalop ng Europa sila mapadpad. Lalo na kapag puno ng truck ang kanilang kinakargahan, dahil 2 truck lang ang ginagamit ng kanilang amo para sa kanilang gagamitin. Iyong mga ihati nilang mga manok ay sobrang dami. Masaya naman kahit papano itong si Kaloy sa kanyang trabaho dahil 3 silang magbababa ng manok at silang 2 ng kanyang kasama ay purong Pilipino at ang isa dito ay European. Ang pinakinakatakutan lang nitong si Kaloy ay ang grupong rebelde sa bansa na yon na bigla na lang humarang sa iyo tapos kukunin ang lahat ng pera mo. At kapag walang maibigay na salapi ang driver nyo sa mga ito, pakawala ng mga ito ang lahat ng nakakarga nyo sa truck. At kapag hindi mo sinunod ang mga inuutos ng mga ito, papatayin ka nila doon sa daan at iiwan kang nakabulagta. Hindi na yan bago sa mga panahon na yon, lalo na't ang dadaanan nyo ay isang disyerto. Mapaaraw man o gabi ang grupo na yon ay walang pinipili. Sa oras na mamalasin ka at maharang ka ng mga ito, ibigay mo na lahat na pwede mong ibigay dito. Dahil kapag hindi, babarilin ka ng mga ito at sunugin pa ang inyong truck. Sa halos 1 taon niyang pagsama sa delivery ng manok, ay klase-klaseng rebelde na ang kanilang nakakasagupa sa daan. Mabuti nga lang, ang kanilang amo noon ay naglalaan yun ng salapi para dalhin nila kung sakaling maharang sila sa daan. Pero ang driver nila noon ang humahawak sa ganung bagay. Dahil ang kanilang ihanda naman ay mga pagkain. Dahil kung sakaling maharang sila sa daan, meron silang maiabot sa mga ito. Dumating ang isang pangyayari noon sa buhay nitong si Kaloy. Ang isang nakakagimbal na pangyayari sa buong buhay niya ay hindi niya malilimutan. Isang gabi noon, bumabiyahe ang driver nila noon ng 10:00 ng gabi sa isang daanan na walang kabahay-bahay para umiwas umano sa mga rebeldeng humaharang sa kanila. Habang binaybay ng truck ang lugar na yon, nang biglang nawala ng preno ang truck na dala ng kanilang driver. Kaya't ang nangyari, nahulog ang truck na kanilang sinasakyan sa isang hindi kataasang bangin. At ang masama pa dito, bumaliktad ang katawan ng truck dahil sa pagkakahulog nito. Imbis ang mga gulong ay nasa ilalim, ay nasa taas na ang mga ito dahil nga bumabaliktad. Dahil nga puro manok ang kanilang dala noon, natapalan sila sa mga ito habang nagpupumiglas ang mga manok. Ayon pa kay Kaloy, puro kalmot sila sa mukha dahil sa mga manok na biglang nabubulabog. Gumapang sila ng gumapang noon hanggang sa nakalabas silang 3. Subalit ang isa sa kanilang kasama, nabali ang kabilang kamay nito, kaya't nagsisisigaw yun sa lugar na yon. Paglabas nila sa loob ng truck,
nakita nila ang kanilang driver habang mangyak-iyak itong humahawak sa kanyang ulo. Dahil naiipit ang ulo nito, nang makalabas na siya, napawika naman siya sa kanyang sarili ng, "Nako, ba't naman kasi dito ka pa dumaan kang kumag ka? Ayun tuloy." Wika niya sa salitang Tagalog upang hindi nito maintindihan. Sa pagkakaalam niya, isa yung tuyong disyerto na walang kabahay-bahay. Nang makalabas na silang pareho, nagwika ang kanilang driver noon na nagngangalang Wendell. "Mga bata, okay lang ba kayo dyan?" Wika nito habang hinihingal-hingal. "Okay lang naman, boss. Kaya lang itong kasama nating isa na balian." Sagot niya rito. Wala silang ibang magawa noon kundi magpaumaga sa lugar na yon para makahingi ng tulong dahil hindi na nila matagpuan ang kanilang radyong hawak-hawak ng driver dahil nadurog yon. Nadaganan kasi yun ng mga bakal sa loob ng truck. Ang napakamalas pa nun ay ang lahat nilang dala ng tubig ay natapon. Ang tanging naririnig lang nila noon sa paligid ay ang pag-ihip ng hangin at sinabayan ng kaunting alikabok. Habang nakaupo sila sa paligid ng truck, nakarinig naman itong si Kaloy ng isang animoy tunog ng dilubyo. Akala niya noon siya lang ang nakarinig, subalit maging ang mga kasamahan nila, naririnig din ang tunog na yon. Kaya't dali-dali silang sinabihan ng driver nila na pumasok pansamantala sa front seat ng truck sa pag-akalang isa yung buhawing dumadaan. Sabi-sabi kasi sa lugar na yon, nadaanan ng mga sakunang bigla na lang lilitaw, kagaya ng sandstorm. Kaya ang nangyari, nagsiksikan silang apat sa harapan ng truck. Subalit ilang minuto na silang nagtatago doon. May hangin, wala silang nararamdaman. Kaya't nagsilabasan silang apat doon upang pakiramdaman ang buong paligid ng disyerto. Ayon pa kay Kaloy, sobrang nakakatakot ang lugar na yon dahil bukod sa madilim, animoy mayroong hukbo ng militar na nagmamarsa sa lugar na yon. Dahil nga dugong Pinoy itong dalawa, na pag-usapan nila ang tungkol sa mga kaluluwang ligaw at mga multo. Ang sabi niya sa isa niyang kababayan, "Pre, wala naman yatang aswang sa bansang ito. Nakakatakot ang paligid eh." Wika ni Kaloy sa kanyang kaibigan. Subalit nang marinig yun ng dalawang European, tumawa lang naman yon dahil hindi naman nila alam ang ganung nilalang. Subalit ang sinabi ng kaibigan nilang dalawa na wala daw aswang sa lugar na yon, kundi isang bampera na pagala-gala sa disyerto na yon. Ayon sa mga ito, mas nakakatakot ang mga bampera kumpara sa aswang nilang kilala dahil kaya kanitong yang gawin sa isang iglap lang. Nang marinig nilang dalawa ang kwento ng kasama nilang European, napalunok na lang ng laway itong si Kaloy. Dahil maging ang amo nila, binabalaan sila sa ganong mga nilalang. Habang nakaupo sila sa buhangina ng disyerto, singkit mata namang tumingin itong si Kaloy sa hindi kalayuan ng kanilang pinapahingahan, na para bang may mga aninong naglalakad sa hindi kalayuan nila. Bigla siyang napahawak sa braso ng kanyang kasamahan habang itinuro ang kanyang nakikita. Subalit kahit anong sipat ng mga ito sa kanyang itinuro, walang nakikita ang mga ito. Pero ang isang kasama nilang hindi niya kadugo ay bigla yung tumakbo. Nagulat naman ang dalawa pa nilang kasama at sumunod na rin dito sa pagtakbo at pumasok sa loob ng truck. Kaya't imbis sumunod si Kaloy nila Dan at Wendell, pinili niyang sumunod sa isa niyang kasamang European. Dahil nga alam nitong yun na yung sinasabi ng ilan na bampera sa lugar na yon. Ang ginawa ng lalaking yon, kinuha niya ang isang galon na gas na nakalagay sa harapan ng truck at dali-daling sumiksik sa ilalim ng buhangin. Kahit naguguluhan na itong si Kaloy sa ginagawa ng kasama niyang yon, kaagad niya yung sinundan dahil nararamdaman niyang maaring alam ng kasama niyang yon kung paano iwasan ang mga nilalang. Ang ginawa nito sa gas
na dapat itubil nila sa truck nilang dala, iniligo yun ng lalaki. Nang siyang nagpagulo lalo sa kanyang isipan. Nang makita siya nito na sa tabi siya nito, pati siya binuhusan ng lalaking yun ng nakakaduwal na amoy ng gas. At sinabihan siya nito sa wikang Tagalog ng, "Badi, tumago ka na. Matalas ang pangamoy ng mga nilalang na yan. Sigurado akong mahuli yung dalawa nating kasama sa mga demonyong yan." Wika nito sa kanya habang takot na takot. Maya-maya lang, nakita nilang dalawa ang nakakagimbal na itsura ng dalawang nilalang. Dalawang babae ito na hubot-hubad at mayroong napakaitim na balat. Ang labis na ikinatakot nitong si Kaloy ay ang bunganga ng mga ito na abot tinga ang hiwa. Naglalaway din yun ng dugo na sobrang ikinatakot nilang dalawa. Hinihila pa siya ng kasama niyang yon pailalim ng buhangin, subalit pinili niyang itinaas ang kanyang ulo upang makita ang gagawin ng dalawang vampira. Nagpaikot-ikot ang mga ito sa paligid ng truck nang biglang nagsisisigaw ang dalawa niyang kasama, indikasyon na nahuli ang mga ito sa mga nilalang. Pagtingin niya sa pinagtataguan ng dalawa niyang kasama, sisigaw pa sana siya nang makita niya ang dalawa niyang kasama na kinakaladkad ng dalawang vampira pailalim ng buhangin. Nang persahan siyang hinila ng kasama niya doon upang hindi sila matunugan ng mga ito. Nanginginig noon ang buo nilang katawan at hindi na nila napigilang maihi sa kanilang mga saluwal. Habang wala silang imik doon, hindi kalaunan, nakatulog silang dalawa na hindi na malayan. Nagising na lang silang dalawa kinabukasan nang tumama na ang sikat ng araw sa kanilang mga mukha. Nang magising silang dalawa, kaagad silang umahon sa buhanginan at kumaripas ng takbo papunta sa bahaging silangan upang suyudin ng mga militar ang lugar na yon. Dahil nakita ng mga otoridad ang kanilang sinasakyang truck na ginagamit sa gabing yon. Makalipas lang ang 2 linggo, kaagad naman silang natagpuan ng mga otoridad na pagala-gala sa syudad ng Pulan. At inimbestigahan sila kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari. Subalit nang maisalaysay nila ang buong pangyari sa gabing yon, nagtaka naman itong si Kaloy kung bakit hindi interesado ang mga tao doon patungkol sa kanilang isinisumbong. At nakapagtataka pa dito, binayaran sila ng napakalaking salapi bilang kapalit sa pagtatago sa kanilang karanasan at huwag ipagsasabi kahit kanino ang kanilang karanasan na yon. Kaagad din siyang pinaluwas ng kanilang kumpanya papalipad pabalik sa Pilipinas. Mapagsahangga ngayon, hindi pa rin malinaw sa pamilya ni Jerry kung bakit ganun ang takbo ng kwento na yon. Hanggang dito na lang, mga kaermitanyo.